Isang pinagpala at matagumpay po na pagbati po sa inyo, mga giliw po nating taga-subaybay sa ating pong programang Tinapay ng Buhay. Ito ang inyong kapatid, kamanggagawa, Bishop Vic Rabara. Patuloy po na nag-aanyaya sa inyo ng ilang minuto na ating pong pagbubulay-bulay sa salita ng ating Panginoon. Nakapupulutan natin ng aral at naway magiging kalakasan nating espiritual, gabay sa ating paglilingkod, gabay sa ating pamumuhay dito po sa lupa. Nasaan man po kayo, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ilang panig ng mundo, maaring kayo po ay sumusubaybay sa real-time viewing o dili kaya sa uploaded video messages. I'd like to say thank you for joining, for watching, at sa inyo po na hindi pa po nagsusubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe sa YouTube channel, Vic Rabara. Para sa ganun po ay inyo pong makita, ma-review po ninyo yung mga naunang uploaded video messages at pagkakataon po na maibahagi din po ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kapamilya, sa inyong mga kapitbahay, kaibigan, kamag-anak, para meron silang pagkakataon na makapakinig sa mga ginintuang aral at mensahe mula sa Biblia, sa salita ng Panginoon, at sila rin naman po ay mapagpala at mailapit po sila sa paanan po ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Dito sa ikalawang hari, 2 Kings chapter 4, 2 Kings chapter 4, babasahin ko po ang verses 1 hanggang verse 7. 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7 sa English Standard Version. Now the wife of one of the sons of the prophets cried to Elijah, "Your servant my husband is dead, and you know that your servant feared the Lord. But the creditor has come to take my 2 children to be his slaves." And Elisha said to her, "What shall I do for you? Tell me, what have you in the house?" And she said, "Your servant has nothing in the house except a jar of oil." And he said, "Go outside and borrow vessels from all your neighbors, empty vessels and not too few. Then go in and shut the door behind yourself and your sons and pour into all these vessels. And when one is full, set it aside." So she went from him and shut the door behind herself and her sons. And as she poured, they brought the vessels to her. When the vessels were full, she said to her son, "Bring me another vessel." And he said to her, "There is not another." Then the oil stopped flowing. Verse 7. She came and told the man of God, she said, "Go sell the oil and pay your debts, and you and your sons can live on the rest." Pinagpala po ng Panginoon pagkakabasa ng kanyang mga salita. Napakagandang kwento. Ang panauhin characters po dito ay si Elisha at saka yung balong babae at sabi 2 anak. Ang kwento, ang kanyang asawa ay namatay at may naiwan na mga utang. At base po sa batas ni Moises, kapag ikaw ay may utang at hindi ka na makabayad, yung nagpautang sa iyo ay pwedeng kunin ang iyong mga anak na kanilang kasama na sa bahay at kanilang magiging alipin o mga servants, mga utusan. Kaya alam po ng babae. At sinabi po niya kay Elisha yung kalagayan na mayroong naniningil
sa kanila. At ang tanong ni Elisha, anong gawin ko sa iyo? Anong meron ka sa bahay ninyo? At sinabi niya, meron po akong isang jar na may langis. Merong isang jar, bote na may langis. At ang sabi po ni Elisha, sige, lumabas kayo, pumunta ka sa iyong mga kapitbahay, humiram kayo ng mga banga na walang laman, empty vessel. At yun nga po ang ginawa po nila. At ang sabi ni Elisha, kapag nakairam kayo, huwag kayong humiram ng kokonti. Huwag gaanong kokonti. Ibig sabihin, huwag kayong humiram ng isa o dalawa lang. So, hindi ko po alam kung anong ibig sabihin na huwag kakaunti. At ang sabi, pumunta kayo sa bahay na ninyo at buhusan nyo na ng langis. Ibuhos nyo yung langis na nandun sa iyong bote. At yun nga po ang ginawa po ng babaeng balo. Yung kanyang bote na may langis, ibinuhos niya doon sa banga. At kapag napuno, kuha ulit ng iba. Pag napuno, kuha ulit. At nung dumami na, sabi ulit ng babae sa kanyang anak, dalhan mo pa ako. At ang sabi ng kanyang anak, ubos na po. Ibig sabihin, lahat ng hiniram nila, kung ilan man po yun, ay puno na po ng langis. At ikunento, sinabi po ng babae kay Elijah. At ang sabi ay Elisha, ang sabi po ni Elisha, sige, ibenta nyo yung mga langis at yung matira, ibenta nyo para mabayaran nyo yung utang at yung natira ay para sa inyong kinabukasan. Napakagandang kwento na ito po ay kapupulutan natin ng aral. Number one, una, aminin po natin ang ating kalagayan. Aminin natin ang ating kalagayan. Ang tao po na lumulubog sa kumunoy, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili, kinakailangan humingi siya ng saklolo. Aminin natin ang ating kalagayan. Maging totoo tayo sa ating kalagayan, sapagkat hindi tayo maging totoo, hindi alam ng ating kapwa, maliban na lang kung ipahayag ng Panginoon ang ating kalagayan, hindi nila malalaman ang ating sitwasyon kung kahit napakahalaga na ating sabihin sa Panginoon. Sabihin natin, maybe in the form of prayer, or maybe in the form of praise and worship. Sabihin po natin sa Panginoon. Aminin po natin sa harapan ng Diyos. Aminin po natin. Ano po? Aminin natin ang ating kalagayan. Huwag tayong parang nagpapakitang parang ganito tayo, pero in reality ay hindi naman tayo ganon. Huwag tayong magpapakita na parang malakas tayo, pero sa totoo mahina tayo. Huwag tayong magpapakita na parang mayaman tayo, na mahirap naman po tayo. Aminin natin ang totoo nating kalagayan. Number 2, mahalaga po yung makinig tayo sa mga lingkod ng ating Panginoon. Makinig po tayo. Ano po? Makinig po tayo. Makinig. Sapagkat ang Diyos ay nagsasalita sa ating mga spiritual leaders. Yan po yung kahalagahan na ang bawat nagsasabing Kristiyano ay dapat meron siyang kinabibilangang isang Christian church dahil naroon yung spiritual leader na mag-aalaga sa kanila. Napakahirap na yung mga nagsasabing Kristiyano na walang church, na parang tipaklong, lipat dito, lipat doon, wala silang kinikilalang spiritual leader. Pag meron silang mga kalagayan, kung kani-kanino lang sila tatakbo, nahihingi ng prayer. Kung kanino-kanino lang tatakbo, nahihingi ng payo. Malungkot po sapagkat wala silang tinatawag na spiritual family. At the end of the day, my brothers and sisters, you will always end up in a spiritual prayer pagdating po sa spiritual na kalagayan. Kumbaga sa physical naman po, you will always realize the importance of a family. When everything fails, you go back to your family. Ganun din sa spiritual na kalagayan. You must have a spiritual family na nandun ang mga spiritual leaders na siya pong mag-aalalay sa atin. Makinig tayo sa kanila. Dahil yun po yung istruktura na ibinigay at itinuturo ng ating Panginoon. Katulad sinasabi, listen to your leaders, submit to your leaders. Ang mahirap po yan, kapag nagmamarunong po, nagmamagaling po tayo, but in reality po, we are already going against the principles of God. Kaya napakahalaga po yan. Aminin natin kalagayan. Pangalawa, makinig po tayo
sa ating mga spiritual leaders. Pangatlo po, tanggapin natin kung anong meron tayo. Ano ba ang meron tayo? In the case of the woman, isang boteng langis. At ang ibig sabihin po doon ay yung para bang lalagyan lang ng pabango. Lalagyan lang ng pabango na sapat lang po na gamitin po for anointing. Na ginagamit mo pang masahe. Ano po, yun lang ibig sabihin na anointing. To massage. Ginagamit lang na pamasahe. Ganun lang kakaunti. Pero nung sumunod siya sa Panginoon at sinabi niya na ito ang meron ako, kita po natin na ang Panginoon ay naghimala sa kanya. Alright, inamin niyang kalagayan niya, nakinig siya sa spiritual leader. Pangatlo po ay kung anong meron siya, yun po ang kanyang ipinakita at kanyang ginamit. At ang Panginoon po yung naghimala. So ano bang meron ka para diyan magpasimula ang Panginoon ng himala sa buhay mo? Ano bang meron ka para diyan mo makikita that God will do the miracle of multiplication? Makikita ng Panginoon kung ano nalaman ng iyong puso, na tapat ang iyong puso, at yun na lang natitira sa iyo. Aaminin mo ang kalagayan mo, makinig ka sa sinasabi ng spiritual leader, at ipagkaloob mo, ialay mo sa Panginoon, gamitin mo kung anong meron ka, at makikita mo po ang himala at mga gagawin ng Panginoon sa iyong buhay. Napakahalaga po, napakahalaga. At nakita po natin doon na nagmultiply. Nagmultiply. So anong meron ka? Pang-apat na dito kung magwawakas, napakahalaga po yung obedience. Sinunod po niya yung sinabi po ng propeta. Napakahalaga din sa buhay Kristiyano. Kaya napakahalaga po yung pakikinig. At yung mapakinggan po natin, we have two options. To obey or disobey. To do or not to do. Yan lang po. At kung hindi nyo susundin yung ipinayo ng spiritual leader, you will suffer the consequences. At kung susunod ka at makita mo na napakaliwanag yung prinsipyo at salita ng Panginoon, makikita mo naman po yung himala na gagawin sa iyo ng ating Panginoon. My brothers and sisters, there is blessing in obedience. There is blessing in obedience. In fact, in the Old Testament, yung sinasabi, if you obey, na yung blessing po is always conditioned with obedience. Whereas in the New Testament, of course, ay kaiiba sapagkat hindi na lamang yung obey, kundi it's a result of grace. Pero kaiiba naman po na mamuhay ka ng tama, gawin mo yung tama, sundin mo yung tama, that will bring that blessing on the Lord, from the Lord, na makikita mo na talagang bunga ng yung paggawa ng tama, makikita mo yung pagpapala ng Panginoon. Halimbawa po, maging masipag ka, may bunga. Maging tamad ka, magugutom ka. Ganun lang kasimple po yan. So, apat na bagay po. Una, aminin natin ang ating kalagayan. Pangalawa, makinig tayo. Pangatlo, kung anong meron ka, diyan ka magpapasimula. Pang-apat po, mahalaga yung pagsunod. Itong apat na bagay pong ito ay paalala sa ating lahat para tayo po ay magpatuloy na makaranas ng mga himala ng Panginoon sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng pandemya, sa gitna po itong pandemic na ating nararanasan. The God of that woman, the God of Elisha, is still the God that is working in us these days. Siya pa rin ang Diyos ngayon, na katulad sinasabi sa Hebreo 13:8, ng Panginoon hindi nagbabago, siya yung kahapon, ngayon, at magpakailanman. Mga kapatid, ang Diyos ay makapangyarihan, sa Kanya po tayo magtiwala. Maraming salamat at nawa po ay napaalalahanan at napalakas po tayo. Ito ang iyong programa, Tinapay ng Buhay, at ang iyong kapatid Bishop Vic Rabara, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing mahal tayo ng ating Panginoon. Pagpala niya po tayong lahat, and shalom to everyone. Shalom to everybody. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye po.